Yan, magandang hapon po. Tayo po ngayon ay nandito sa Jessia Bankers, Barangay 184. Tayo po ngayon ay makikipagpanayam kay Pastor Elmar Jade Balondo. Siya po ay 25 years old. At ngayon po ay tayo po maglalahad ng ilang mga katanungan ayon sa kanyang napiling larangan. Ay, una pong katanungan, Pastor Elmar, yan. Paano po ba kayo nakakilala sa Panginoon? Na-invite ako sa isang youth camp. Una, hindi ako ayaw ko sumama kasi nga hindi naman ako talaga lumaki bilang isang born again. Sabi ko nga, ayaw kong sumali sa mga buwang agin na yan. So, wala akong choice. Pinasama ako ng mother ko, sponsored ni Pastor Dong. Siya yung nagbayad sa akin. So, doon ko nakilala ang Panginoon. Okay po. Okay po, ang ating pong pangalawang katanungan, paano po ba naging inspiration sa inyo para yung pagiging isang pastor? Ano po yung mga bagay na naghikayat sa inyo para maging pastor? Actually, nag-start yun nung ako ay nag-aaral sa Fatima. Sabi ng aking channel, never siya magpapaaral ng born again. But, sinuportahan niya ako pero nahinto yun. So, nagkaroon naman ng pagkakataon na nag-open ang Bible School at nakapasok ako. So, before noon, nagkaroon na ako ng mga dreams about preaching, nagkaroon na ako ng mga pakitain about mga pangangaral ng salita ng Diyos. And one night, nagkaroon kami ng prayer meeting sa church at yung asawa ng aming pastor, si Ate Helen, ay meron siya sinabi na tinawag ako ng pastor. So, na-confirm yung sa akin mga panaginip at sa sinabi sa kanya ng Panginoon na ako nga ay pastor. Okay, napakaganda po. Pagpapayag ng Diyos na magpapastor talaga kayo. Okay po, sa ating pong pangatlong katanungan, ano po ba yung mga pinagkaiba ng isang pastor sa pare? Kung sa pananaw po kasi ng ilan, di ba? Iisa lang naman daw po yung kanilang tungkulin, yung magpahayag ng salita ng Diyos. Ano po masasabi niyo rito? Basically, ang kaibahan ay merong mga iba't ibang pamamalakad. At iba't iba rin yung kanilang paniniwala at mga prinsipyo. So, merong pastor na depende sa kinalaki ng church or kultura ng church. May mga pastor na pinagbawalan din mag-asawa katulad din ng mga pare. Subalit sa atin, sa akin personally, ang pagpapastor ay katulad din naman ng pagkatawag ng pagiging pare. Dahil nga lang sa kulturang ating kinalakihan o sa ating pong paniniwala ay pwede po tayong mag-asawa. Yun ang kaibahan natin sa pagiging pare. Na sinasabi naman ng Biblia din na kung hindi naman kayang lumayo sa temptation, may iba mag-asawa na lang kaysa matukso. Yun po ang ating pinangahawakan na bawat tao ay mayroong mga pangangailangan. So, sa halip na mapunta tayo sa tukso ay iwasan na lang. No? So, yun po yung basically kaibahan na ang pastor ay pwede mag-asawa, ang pare ay pinili nila na hindi mag-asawa. Pero sa pagtatawag or sa trabaho or sa ministeryo ay pareho lamang. Opo, nakakatuwa po kasi nabigyan linaw din yung tanong kong yun. Kasi may katanungan din po ako at nabasa ko rin yung sinabi niyo. Hindi ko nga lang po masyadong hindi ko lang po masyadong nalinawan sa isip ko yung kung bakit ganun yung sinabi. Ito po sa ating pang-apat na tanong, kung hindi po kayo naging pastor, ano po ba yung gusto niyong maging? Yan! Actually, kahit nung bata pa ako, gusto kong maging doktor. Bakit po doktor? Ewan ko, doktor gusto ko eh. Lahat naman ng bata, ganun po gusto. Pero bakit sa inyo, ganun? Kasi ang bata pala ako, favorite ko na yung science, lalo na yung biology. Pag-aaral patungkol sa tao, sa katawan, sa lahat. Ewan ko, pero nung lumaki ako, hindi ako patuloy sa pag-aaral sa Fatima, naging pastor, but kasama doon sa aking pagiging pastor ay napunta ako sa pagtuturo. So, habang ako nagpapastor, nagtuturo ako ng English, mga Koreano, at sa ngayon, nung ako nag-resign, ay nagtuturo muna ako sa mga indigent children. So, pastoring and teaching at the same time.
Yan. Okay po. Sa ating pong ikalimang katanungan, paano niyo po ba napapahikayat ang mga tao na magbalik loob sa Panginoon? May ilan po bang mga testimonya ng buhay na inyo pong pwedeng maibahagi sa amin na sila nagbalik sa Panginoon? Actually marami kasi nag-start ako na mag-pioneer sa church. Yung meron lang tayong isang pamilya doon nakakilala. At simula nung ako'y nagsimula doon, sa ngayon meron na tayong kasalukuyang 30 katao na pinapamuna sa church. Pero ang tanong mo kung paano natin sila nahihikayat sa pagbabalik loob sa Panginoon. Actually, wala naman tayong kakayahan o kapangyarihan na sila ay i-convince at sila ay lalubin sa Panginoon. Subalit ang sinasabi ng salita ng Diyos, tayo ay dapat mangaral at ang Panginoon na ang iipo sa kanila kung sila ay talagang magbabalik loob sa Panginoon. Patulad ko rin, wala naman sino mang ang nagmamanipula sa akin or wala namang kahit sino yung nagsabi sa akin na ganito gawin mo, ganyan gawin mo, kundi ang Panginoon mismo yung nangusap sa akin. Ako'y makasalanan, kailangan ko siyang tanggapin at kailangan ko mag-iisa sa Kanya. So, ganun din sa church na aking pinapuntahan. Opo. Okay po. Bilang isang pastor, ano-ano po ba yung mga suliraning kinakaharap ng inyong simbahan? Marami. So, ako ay pastor for 5 years at mostly na aking mga members ngayon ay mga may asawa. Opo. At kadalasan, yung problema aking kinakaharap ay problema ng mag-asawa. So kahit na wala akong asawa pero purihin ng Diyos, base sa karanasan ko sa pamilya namin at sa mga nangyayari sa paligid at sa sinasabi ng Biblia ay natutulungan naman natin sila. Pero isa pa sa mga problema natin ay yung mga kabataan din. Napunta sa droga, yung iba naman ay hindi kasunod ng mga magulang, at yung iba naman ay parang wala ng plano sa buhay. So yun din. At siguro mas madalas pati yung financial problem. Opo. Na minsan kahit na hindi naman malaki yung aming tinatanggap bilang pastor, yung mga members natin sa church ay kadalasan sa'yo pa rin tumatakbo. At syempre bilang kanilang pastor ay merong kamalasakit dapat sa kanila. Opo. Yun po. Okay po. Sa mga paanong paraan po ba ninyo hinarap yung mga problema na to sa tulong ng Diyos? Una kasi, kung wala ka talaga kasing pagmamahal sa tao at sa ministry, medyo hindi mo kakayanin kasi yung responsibility bilang pastor, naturuan mo sila, gabayan mo sila, tulungan mo sila ay medyo malaki. So, una, panalangin, pagmamahal, at pangalawa, syempre, meron kang dagdagan na influence sa ibang tao na Opo. kumbaga kung merong need, meron kang pwedeng makausap or meron kang pwedeng i-connect to fill in the need para tumubutin sa pangangailangan. Opo. Sa ano po bang ministry kayo nabibilang at paano po ba ito yung nakatulong sa pagpapalago ng pananampalataya niyo? Ako po ay kabilang sa Assemblies of God. So, tayo sa GCC Campus, tayo sa Assemblies of God. At, ano sunod ito? Paano po ba ito nakatulong para lalo pang mapalago yung pananampalataya niyo sa Diyos? Ah, una, sa lahat yung open training na kanilang ginagawa. Talagang hinahayaan kanila na kumbaga, magsaliksik yung sarili at kung mayroong mga katanungan, dinadala kanila sa biblical na katuruan at hindi lang yung sa sariling puro-puro na kung saan meron talagang mga biblical references Opo. na binibigay sa iyo. Yan po. Sa mga buhay na yung nakasalamuha, na kilala, di ba bilang pastor po, napakarami yung taong nakausap. Tapos, nakakakabahagian ng buhay. Kanino po bang buhay yung lubos na nagbigay galak sa inyo? Yung hindi nyo po talaga makakalimutan. Una sa lahat yung yung mag-asawang pastor na aking nakausap at sila po yung leader ko sa Salomon Church. Okay. Na talagang sila ay namumuhay na merong integridad. Yung kanyang asawang babae ay nagtrabaho sa Singkol. Merong mga nagsusubok na bayaran siya para aprubahan yung mga project kapag siya po ay nasa kalimutan ko kung anong area ng Singkol yun. Sa
Sila yung nag-approve sa mga project about yung paggawa ng mga kalsada. Mga kalsada, mga So, alam project natin ng yung kalakaran ng dyan bayan. na may mga Opo, karaniwan dyan, patong-patong, maraming nangungura may mga po dyan. komisyon. Opo. Ano, mga So, komisyon po dyan. may mga nag-try na suhulan siya pero Opo. hindi siya nag-give in doon sa ganung temptation. So, nakilala ko sila ng lubos at talagang sila ay namumuhay ng ganung integridad. And they became an inspiration sa akin. Yan, nakakatuwa naman po. Talagang hindi matatawaran yung mga buhay na gaya ng mag-asawang yun. Makalipas po ng 5 taon, nakikita niyo pa rin po ba yung sarili niyo na naglilingkod sa simbahang pinaglilingkuran niyo ngayon? Um, Actually, it's my personal commitment talaga sa Panginoon na hanggat ako'y nabubuhay. Hindi ko alam kung ano mangyayari in the future. Meron po ako personally, may malaking plano sa church. Meron akong gustong gawin, makatulong sa kanila. In fact, I'm planning to go back to work and try to help them with their needs. So, yun po. It's my personal commitment sa Panginoon. Po, maraming salamat po, Pastor Edmar. At dito po nagtatapos ang ating pakikipagpanayam kay Pastor Edmar, ng JCCA Bankers. At muli, maraming salamat po. Mabuhay. God bless.